Learn how to save money effectively in only 30 minutes. Idea from Mr. Primo Show. Gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng savings? Ang pagkakaroon ng savings ay napakahalaga dahil ito ang nagbibigay sa atin ng chance na magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Ang magandang buhay ay ang pagkakaroon ng freedom, tulad ng financial freedom. Hindi ka na nagkakaproblema sa pera. Hindi ka nangungutang. Hindi ka kinakapos at hindi ka nahihirapan. Natutustusan mo ang mga pangangailangan mo at pangangailangan ng pamilya mo. Nabibili mo pa yung tumong bilhin. Time freedom naman. Dito hawak mo yung oras mo. Lalo na ang oras mo sa family mo. Dito mas marami kang time sa kanila. Mas marami kang happy moments kasama sila. Magkakaroon ka ng happy family. Paano ba nakaka-apekto ang savings para magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap? Kapag maliit ang savings mo, maliit din ang chance na magkaroon ka ng magandang buhay sa hinaharap. Kapag malaki ang savings mo, malaki din ang chance na magkaroon ka ng magandang buhay sa hinaharap. At kapag wala kang savings, wala ka ring chance na magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Kaya dapat magsimula ka na mag-ipon ng pera ngayon para magkaroon ka ng magandang buhay sa hinaharap. Ngayon, pag-usapan naman natin, bakit mahirap mag-ipon ng pera? Ang reason ay ang sahod mo. Baon naman ang tawag dyan sa estudyante. Ang sahod mo ay panggastos lang. Panggastos sa mga bagay na hindi mo naiiwasang pagkagastusan. Tulad ng pagkain. Hindi ka naman pwedeng hindi kumain, lalo na ang family mo, di ba? Bills. Tulad ng tubig. Maraming gamit ang tubig sa buhay natin. Kuryente. Ito yung nagbibigay ng ginhawa sa atin. House rent kung umuupa. Pamasahe kung namamasahe. At cellphone load or telephone bill. Child's needs. Kung may anak or batang inaalagaan. Siyempre, kapag sanggol pa lang, siyempre hindi ka papayag na hindi ito bilhan ng gatas, diaper at vitamins. Kapag nag-aaral na, andyan yung school fees, school supplies, siyempre baon nila. Hindi ka naman papayag na dahil lang sa kulang ang gamit ng anak mo, bababa yung grades nito. Diba? Pangarap mo rin siyempre mapagtapos sila. Okasyon, mga mahahalagang pangyayari sa buhay mo or sa buhay ng family mo. Minsan pa nga umuutang ka para lang makapaghanda. Effect ng work, lalo na ang stress. Kapag stress ka, napapagastos ka. Umiinom, naninigarilyo, gumigimik, naglalakwat siya para lang mawala ang stress. Kadalasan, ginagawa ito kapag day off. Malaking factor din ito sa paggastos ng sahod mo. Luho. Ito naman kapag sahuran na or kapag may hawak kang pera, ibibili mo agad ng gusto mong bilhin. Luho yung tawag sa mga bagay na hindi pinag-iipunan, bigla ang binibili. Sabihin na natin nakakaipon ka ng konti sa sahod mo. Pero ang totoo, kapag dumating ang emergency, malalaman or hindi, basta kapag nangailangan ng isa sa mahal mo sa buhay, magbibigay ka, magpapadala ka. Kapag may sakit, syempre hindi ka papayag na hindi gumaling. Bibili ka ng gamot, kaya nga bawal magkasakit. May mga pagkakataon din o pangyayari na hindi mo inaasahan tulad ng aksidente. Kaya kahit may konti kang naiipon, nauubos din. Ito rin ang dahilan kung bakit ang sahod mo sakto lang, bakit ang sahod mo kulang, or bakit ka nangungutang. Diba? Ang tawag sa mga gastusin yan ay needs o pangangailangan. Mahirap talagang makaipon. Wala rin pinagkaiba yan kung may business ka or OFW ka. Kung ang kinikita mo naman ay napupunta lang sa panggastos. Ang tanong naman ngayon, paano ka magkakaroon o paano ka magkakaipon ng pera? Ang number one sagot ay magtipid. Ika nga self-control. Pwede mong tipirin ang pagkain. Bawasan mo yung kinakain mo. Bills, pwede mong tipirin yung tubig. Huwag magsayang ng tubig. Isahod yung pinagliguan, yung pinagbanlawan para may pambuhos kapag gumamit ng CR. Sa kuryente naman, ibenta mo lahat ng dekuryente mong gamit. Ang iwan mo lang ilaw at electric fan. Siguradong makakatipid ka sa kuryente. Mahirap naman tipirin ang pangangailangan ng anak mo, lalo na kapag sanggol pa lang, di ba? Mahirap din tipirin ang gasto sa eskwela. Sa okasyon naman, pwedeng huwag ka nang mag-invite ng mga taong pupunta sa bahay mo. Mas maganda kayo-kayo na lang ang magdiwang. Mas konti ang tao, mas konti ang handa, mas konti yung gastos. Effect ng work. Imbis na uminom ka, imbis na manigarilyo ka, ipahinga mo na lang. Naging health, nakipag-bonding ka pa sa family mo, di ba? Pwedeng tanggalin ng luho. Every year ka na lang bibili ng gusto mo. Ibig sabihin, pag-iipunan mo bago ka bumili. Or pag-isipang mabuti ang bibilhin. Kung magagamit ba ito ng matagal at kailangan mo talaga. Yan ang mga gastusin na pwede mo ipirin. Makakaipon ka ng konti. Pero ang masakit, kapag dumating ang emergency,
Wala kang magagawa kundi gastusin ang kaunti mong naipon. Ibig sabihin, mahihirapan ka pa rin or worst, hindi ka pa rin makakaipon sa pagtitipid lang. Ang tanong dito, kung ang sahod ay para lang sa gastos, needs or pangangailangan, ano naman ang para sa savings? Kung ang sahod mo ay sakto lang or kulang, ang dapat mong gawin, palakihin ang sahod mo. Pwedeng magpalit ka ng trabaho na may malaking sahod. Pero mahirap maghanap ng trabaho sa mga panahon ngayon. Bakit? Kasi dapat may mataas kang pinag-aralan. Dapat kaya mong magsakripisyo. At isa lang ang dapat mong gawin. Dapat magkaroon ka ng extra income. Sa paraang ito, lalaki ang sahod mo or income mo para makaipon ka. Tandaan, ang pagkakaroon ng savings ay ang pagkakaroon ng chance ng magandang buhay sa hinaharap. Yung buhay na hindi nangungutang, yung buhay na walang pinoproblema. Yung buhay na kayang tustusan ng lahat ng pangangailangan. So malamang naglalaro sa isip mo ngayon kung anong klaseng extra income ang pwede mong simulan. May dalawa akong suggestion. Una, mag-traditional business ka. Maging retailer, magtayo ng tindahan kung saan lalapit sa iyo ang mga customer. Direct seller kung saan ikaw ang maghahanap ng customer tulad ng Avon, Natasha. Sa ganitong negosyo, pinapaikot ang puhunan. Dahil kapag naubos ang binibenta mo, bibili ka ulit para may maibenta ka. Ang business system na ginagamit dito ay sales system, benta-benta. Kapag maliit ang puhunan, maliit din ang income. Example, fishball, barbecue, tukneneng, taho, gulaman, kakaning ihaw-ihaw at iba pa na makikita mo sa daan. Kapag malaki ang puhunan, syempre malaki ang income. Ang example naman yan ay ang pagtatayo ng sari-sari store, karinderya o kainan, bigasan or meat store, at iba pa. Dito, kailangan mo ng partner dahil ang ganitong klaseng business nangangailangan ng matinding oras. Ibig sabihin, kailangan mong gawin siya ng full-time. Kailangan mo asikasuhin siya ng full-time. Ang pangalawang extra income naman ay ang commissionable business. Dito, magiging investor ka. Ibig sabihin, magiging business partner ka ng company. Ito yung business na parang bangko. Ang maganda sa business na ito, isang beses ka lang mamumuhunan. Hindi mo na kailangan mamuhunan ulit kapag kumita ka na. Ang ginagamit na business system dito ay ang leverage system at commission system, kung saan kahit maliit ang puhunan mo, magiging malaki pa rin ang income mo. Isa pang maganda dito, pwede mo siyang isabay sa trabaho mo o sa pag-aaral mo kung estudyante ka. Dahil part-time mo lang siyang aasikasuhin, hindi mo kailangan ng madaming oras para gawin ang negosyo. Kahit habang buhay kang part-time sa negosyong ito, kikita ka pa rin. Or kahit wala kang time, kikita ka pa rin. Pag-usapan naman natin ang puhunan. Sa traditional business, kung kaya mong maglabas ng 4,000 to 9,000, pwede kang magtayo ng negosyo na may malaking kitaan. Tandaan, kapag kumita ka na at naubos na yung tinitinda mo, mamumuhunan ka ulit sa negosyong ito. Sa commissionable business naman, ang puhunan mo lang ay 897 pesos. At ang maganda pa niyan, isang beses ka lang maglalabas ng puhunan. Anong mangyayari sa 897 pesos mo kapag pinuhunan mo sa company? As business partner ng company, ang 897 na investment mo ay magiging 888,150 in time nang wala kang ginagawa. Yes, wala kang ginagawa. And as a businessman, kung gagawin mo yung business, you can earn as much as 48,000 monthly. So kahit part-time mo siyang gawin, pwede kang kumita ng 48,000 monthly. So bago ko muna ipaliwanag kung paano kakikita sa company, ipapakilala ko muna ang company. Ang company ay Cafea Global Innovation Incorporated, isang Philippine company na pinagsama-sama ang social media, retailing business, direct selling, franchising, e-loading business, tours and travel services, online business, personal insurance at savings plan. Ang owner ay si Miss Pabiliona, isang fitness and wellness coach, so health specialist din to. COO ng Kohi Blended Coffee sa Mandaluyong City. Ito naman yung legalities, certificate ng SEC, business local clearance at BIR. Ang office naman ay matatagpuan sa second floor, Unit D, LNJ Building, number 456 Barangka Drive, Mandaluyong City. Kung pupunta ka dito, magpasama ka sa taong nag-invite sa'yo. Ano naman ang makukuha mo kapag nag-invest ka ng 897 pesos sa company? Magkakaroon ka ng dalawang accounts. Una ay savings account. Ito yung Power Matrix account. Dito magkakaroon ka ng isang box ng Cafea Coffee or Choco worth $299 plus activation account.
So, ito yung kikita ng 888,150 nang wala kang ginagawa. Pangalawa, business account. Dito magkakaroon ka uli ng isang box ng coffee or choco. Bibigyan kanila ng 10,000 pesos personal accident insurance. Dito kapag na-aksidente ka, wag naman sana, marireimburse mo lahat ng ginastos mo hanggang 10,000 pesos. Bibigyan ka rin ng activation for e-loading business worth 250. Yung SIM mo, pwede mo nang pang-load. So, powered by Load Central, your one-stop reloading station. So, bibigyan ka rin ng lifetime discount to all wellness products and e-load wallet para sa retailing at direct selling part ng business or syempre para sa sarili mo. Bibigyan ka rin ng privilege ID card kung saan makakuha ka ng mga discount sa mga business partner ng company. Syempre, meron ka rin travel and tours privilege powered by EZAM, Tours and Travel Services. Makaka-access ka rin sa social media and business website mo. Ito yung social media, parang Facebook, at dito mo rin makikita yung earnings mo as businessman, as investor. Dahil business account ito, bibigyan ka nila ng 11 ways to earn business system. Ikaw nang bahala kung gagawin mo. So, pag-usapan naman natin kung paano ba talaga kumikita or paano nangyari kahit wala kang gawin, kumikita ka pa rin. Pag-usapan natin yung savings account o yung Power Matrix account. Your Power Matrix account will earn commissions based on the company's product sales. Meaning you don't have to do anything to earn in this program. All you have to do is wait. Kaya mo lang maghintay. Kasi sa program na ito, ang commission mo ay based sa company product sales. So, paano siya gumagana? Kapag may nag-join or nag-invest sa company ng 897 pesos, ay magkakaroon din siya ng Power Matrix account. Kahit hindi ikaw ang nag-refer sa company ng taong nag-join, automatic ang Power Matrix account niya ay makokonek sa account mo. At bawat account na maikonek sa account mo, magkakaroon ka ng 10 pesos commission. Next is every time na ang member lumaman o dating member or bagong member ay bibili ng coffee or choco worth 299 pesos, magkakaroon siya ng bagong Power Matrix account. At automatic makokonek ulit ito sa account mo at magkakaroon ka ng commissions. Ang isang box ng coffee or choco worth 299 ay equivalent sa isang Power Matrix account. Each account has a potential income to earn 888,150 pesos. Ibig sabihin, the more product you buy, the more account you will have. And the more 888,150 you will earn in time. Ibig sabihin, kahit ilang account dito, pwede. Pag-usapan naman natin yung 3x10. Ano yung 3x10 sa Power Matrix? Ang 3 sa Power Matrix program ay ang dami ng account na pwedeng may connect sa isang Power Matrix account. 3 slot per account. At ang 10 naman ay ang level structure ng mga account na makukuhanan mo ng commission. Kung nagdadalawang isip ka pang mag-join sa company, bibigyan kita ng idea. For your information, 20% lang sa mga sumasali, tinatrabaho yung business. Para sa kanila, mas mabilis at mas malaki ang kikitain nila. Kasi kapag tinrabaho nilang business, magkakaroon sila ng potential income na 48,000 pesos monthly. Ang mga taong ito ay kayang magpasali ng 4 to 10 sponsors monthly. At ang ilan sa napasali nila, ginagawa din yung ginagawa nila. Kaya siguradong tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga bagong members sa company. 30% naman ng sumasali ang laging bumibili ng coffee or choco. Sila yung mga taong mahilig uminom ng kape at chocolate. Healthy na, kikita ka pa. Ilan sa kanila gustong maparami yung Power Matrix account nila para pagdating ng panahon, sunod-sunod ang kikitain nilang 888,150. Kaya kahit isa ka pa sa 50% na sumali lang at walang ginawa, magkakaroon ka pa rin ng earnings na 888,150 in time kapag napuno ang Power Matrix account mo. Sa Power Matrix program, kahit hindi ka mag-invite ng tao para mag-join o kahit hindi ka bumili at magbenta ng product, siguradong magkakaroon ka pa rin ng earnings hanggang 888,150. Hihintay mo na lang lumago ang investment mo. Isa rin ito sa nagpapatatag ng company. Tandaan, ang company na may malakas na product movement ay may malakas na kita. At kapag malakas ang kita ng company, hindi ito magsasara. Pag-usapan naman natin yung business account mo. Ang business nasa sayo kung gagawin mo. Ikaw ang bahala kung gagawin mo o hindi.
Dahil kahit hindi mo gawin ang business, may earnings ka pa rin sa Power Matrix program, di ba? Habang naghihintay ka sa makukuha mo sa Power Matrix, pwede ka mag-extra income dahil may business account ka. Sa business account, may 11 ways to earn. Sa business account mo, pwede ka magbenta ng product dahil discounted ka na sa lahat ng product na bibili mo sa company. So, dahil activated na ang SIM card mo for e-loading, pwede kang magpa-load ng kahit anong network at gain load points. Pangatlo, travel commission. Magkakaroon ka ng 200 bonus for local travels na mabenta mo at $10 bonus for foreign travels na tickets na mabenta mo. Next is yung referral commission. Kapag may napajoin ka sa company, magkakaroon ka ng referral bonus na 50 pesos. Hindi mo kailangan mamilit ng tao para sumali sa iyo. Ang gagawin mo lang, i-share yung savings program. Bumili ka ng kopya ng DVD ng palabas na ito. Then, i-share mo lang araw-araw sa kapamilya mo, kaibigan mo, ka-text mo, kabarkada mo, ka-Facebook mo, ka-lab team mo, katrabaho mo, at sa lahat ng ng buhay mo. Huwag mong pansinin ang sasabihin nilang hindi maganda. Basta ang gagawin mo lang, i-share ang DVD, sumali man o hindi. Kapag hindi naman sumali, wag mong damdamin. Kikita ka pa rin naman kahit hindi siya sumali. Sa parang ito, makakapagpa-join ka ng kahit dalawa sa loob ng isang buwan. Next is yung binary commission. Bonus to. So pag may na-refer ka, may bonus ka pa. Sa binary commission system, ang potential income mo dito ay 48,000 monthly. Sa binary system, ang business account ng bawat member ay nahahati sa 2, left side at right business side. Kapag may isang account sa left at isang account sa right, automatic magkakaroon ng isang pair. At bawat pair magkakaroon ka ng 100 pesos. Kapag araw-araw din mag-share ang sumali sa iyo, may posibilidad ding may mag-join sa kanila. Kahit ano pang structure na mabuo, basta isa sa left at isa sa right, automatic 100 pesos ang kikitain mo. Sabihin na natin bawat bagong member ay makakapagpa-join ng dalawa every month. Ito ang mangyayari. Starting 10th level, ang earnings mo monthly ay 48,000. Dahil sa safety net na, 16 pairs per day. Yan yung maximum. 1,600 pesos per day, 11,200 per week, 48,000 per month. So, ang safety net para maiwasan ang overpay. Kasi pag may overpay, magsasara ang company. So, kailangan talaga ng safety net. So, next is yung uni-level. So, sa uni-level naman, ito yung commission. Kapag ang tao mo o yung mga napajoin mo ay bumili ng product. So, may mga level yan. Hanggang 10th level, mayroon kang 5% commission. Dito, may commission ka kapag bumili yung mga tao sa ilalim mo ng discounted price ng product. So, sa override commission naman, may points kasing naiipon. Pag may naipon na points, tataas ang position. Royalty kapag na-hit mo na yung pinakamataas na position. Mga incentives ka rin, car incentives, bahay at lupa. Okay, so kapag mataas ang position mo, meron kang profit sharing sa company. Ito pa yung pwede mong income sa company. Ano pang hinihintay mo? Mag-invest ka na. Tawagan mo yung taong nagbigay sa'yo ng pagkakataon na mapanood ang palabas na ito. So, syempre, may mga reaction ka. Kung reaction mo is ganito, naku, hindi totoo yan. Kalokohan yan. Ang sagot ko dyan, ang pinag-uusapan natin ay pag-iipon ng pera. Kung ibabalik ko sa iyo ang tanong, totoo bang nakakaipon ka ng malaki dyan sa trabaho mo? Oo nga, nakakaipon ka, pero nauubos din, di ba? Ibig sabihin, hindi totoong nakakaipon ka ng malaki sa trabaho mo. Mag-savings account ka sa bangko, magbukas ka ng account. Makakaipon ka ba? Di ba kapag mababa na sa minimum balance, automatic binabawasan yan monthly hanggang maubos? Nakakaipon ka pa ba sa pagtitipid? Oo, pero konti lang. Ang masaklap habang nagtitipid ka, lalo kang napapagastos. Kaya kung sa tingin mo, nasubukan mo na ang lahat at hindi ka pa rin nakakapag-ipon, hindi pa lahat nasusubukan mo. Itong business, subukan mo. Wala namang mawawala sa iyo kung susubukan mo. Ang maganda pa niyan, makakaipon ka talaga. So kung marami kang nasalihan na ganitong klaseng business pero walang nangyari, may tanong ko lang, nagsara na ba yung company na sinalihan mo? Kung nagsara na, ibig sabihin hindi ka nag-background check. Nagmabago-bago yung marketing plan nila. So, hindi stable. Kung hindi naman nagsara, may nagawa ka ba? May ginawa ka ba? Or baka naman nag-quit ka. Naniniwala ako na kahit ano pang klaseng negosyo ang pasukin ng isang tao, dapat may focus. Dapat trabahuhin. Dito, kahit wala kang time, kikita ka. Kung naintindihan mo yung presentation. So, kung ang reaksyon mo naman, networking, scam yan.
So, networking ay hindi scam. Ito yung pasalin-salin na pagbabahagi ng anumang magandang bagay o kwento sa kapwa natin sa pamamagitan ng tinatawag na word of mouth. Ibig sabihin, kinikwento natin yung magandang bagay through sharing. So, magiging scam lang ito kapag ang pinuhunan mong pera, walang kapalit na produkto. O kung ang halaga ng produkto ay hindi sapat bilang kapalit sa ipinuhunan mo. Dito, sa mga package ng company, may mga kasamang products, benefits, savings program, at business opportunity. Kaya ang ipinuhunan mo dito, hindi baliwala. Ang kailangan mo na lang, gawin at sundin ang program ng business para kumita ka at makaipon ka ng malaki. So kung sasabihin mo naman, alam ko na yan yung recruiting, tapos kapag wala ka ma-recruit, wala kang kikitain. Kung titingnan mo ang marketing plan, ang power matrix ng company ay hindi nangangailangan mag-recruit ng tao. Dahil ang gagawin mo lang ay bumili, uminom at maghintay na malagyan ng account mo ng pera. Ito ang tinatawag na savings program ng company, kung saan siguradong malalagyan ng account mo ng 888,150 pesos nang hindi mo kailangan mag-recruit. Baka naman sabihin mo, baka naman magsara agad ang company. Baka ang inisip mo magsara ang company. Walang makakapagsabi kung ang company magsasara. Ang Bangko Pilipino nga, subok na matatag, subok ng matibay, nagsara, di ba? Pero ang mahalaga, may safety measure and great marketing plan ng company para maiwasan ang ganoong pangyayari. Ang company ay may product movement program tulad ng Power Matrix, Unilevel, plus greater income every time na bibili ka ng product. So, ang product movement sa company, sobrang lakas. Malakas na yung product movement, malakas ang benta ng company, so hindi ito magsasara. Baka naman sabihin mo, wala kang time. Hindi mo kailangan ng maraming time para gawin ang business. Sabi ko nga kanina, kahit habang buhay kang part-time sa business na ito, aasenso ka pa rin. Ang presentation na ito ay ginawa para gawin mo lang ang business ng part-time para sa mga taong walang time sa ganitong negosyo. Sa pagsali dito, 100% ka makakaipon basta sundin mo lang ang program. Dapat pag-aralan ng business at sa buong buhay mo, hindi ka hihinto hanggat hindi ka nakapagpasali ng dalawa. Take note, 2 sponsor lang. Hindi 10, hindi 100, hindi 200. 2 lang ang kailangan mo mapajoin. Kung ayaw mo magpa-join ng tao, okay lang. Mag-participate ka na lang sa Power Matrix program ng company. Ang gagawin mo lang, bibili ka ng coffee or choco at hihintayin mo na lang malagyan ng account mo ng pera. Parang interest sa savings account. So, wala ka nang gagawin doon. Share mo na lang. Kung iniisip mong ibibili mo na lang ang 897 kaysa isali dito, ganito ang isipin mo. Kung titingnan mo ang 897 pesos as puhunan, sobrang liit niyan. Ang kinagandahan pa, isang beses ka lang mamumuhunan, hindi katulad ng mga traditional business na kapag kumita ka na at naubos na yung tinitinda, mamumuhunan ka uli. Kung ibibili mo naman ng gamit kaysa isali dito, ang isipin mo, pakikinabangan mo ba ang bibilhin mo ng matagal na panahon? Hindi ka na ba bibili ulit ng kaparehas na gamit sa hinaharap? Gagastos ka pa ba kapag bumili ka ng gamit na yan? So kung gagastos ka pa, ipuhunan mo na lang dito sa business na ito, makakaipon ka pa, at mas marami ka pang mabibili sa hinaharap. So kung pag-iisipan mo muna, okay lang. Ilang taong ka na bang nagtatrabaho? Nakakapag-ipon ka ba dyan sa trabaho mo? Kung gusto mong makapag-ipon, huwag ka nang mag-isip. Dahil kung mag-iisip ka pa at sa trabaho ka pa rin umaasang makaipon, walang mangyayaring pagbabago. Kahit abutin ka pa ng ilang taon dyan sa trabaho mo, hindi ka makakaipon ng malaki. Hindi mo maibibigay ang maginhawang buhay na gusto mo sa sarili mo at sa mahal mo sa buhay. Kaya simulan mo ng business. Walang nakakaipon sa pag-iisip lang. Dapat ginagawa ng aksyon. Kasi kung may nakakaipon sa pag-iisip lang, lahat sana tayo matagal na nakaipon, di ba? Huwag ka nang magdalawang isip. Simulan mo na ang business. Sabi nga, imposibleng manalo sa loto kung di mo susubukan tumaya. Dapat kumilos ka. Pag-ipunan ko muna. Okay, so magandang pag-ipunan ng 897. Kaya mong pag-ipunan ito sa loob ng 1 linggo. Mas magandang gawan mo ng paraan ang 887 at simulan mo na agad ang business para makapagsimula ka ng makaipon. So, ilang 897 na bang nagastos mo at nasayang lang dahil hindi mo naman napakinabangan. Kaya dito mo na lang sa business itaya ang 897 mo. Makakaipon ka pa. Kung hindi mo babaguhin ang mga ginagawa mo, malamang, ganun at ganun pa rin ang magiging resultang matatanggap mo. Kung hindi mo ito susubukan, may magbabago ba? Makakaipon ka ba? O mas maganda subukan mo na lang ito.
Wala kang 897. Sabi ko nga, pwede mong pag-ipunan to. Hindi mo na kailangan mangutang o magsanla ng gamit mo. Pwedeng pag-ipunan sa loob ng 1 linggo. Pwede mong ibawas sa sahod mo dahil hindi naman ito masyadong makaka-apekto sa budget mo. Ang isipin mo, isang beses ka lang maglalabas ng 897 pesos para makaipon ka. The bottom line is, ang tao kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. So kung ayaw mo, ibig sabihin ayaw mo ring makaipon. Ayaw mo ring matulungan ang sarili mong umasenso sa buhay. Ayaw mo ring mabigyan ng maginhawang buhay ang pamilya mo. So okay lang naman kung hindi ka mahilig sa benta-benta, hindi mo linya. Sa business na ito, optional lang pagbebenta ng product. Actually, hindi mo kailangan magbenta. Kung naintindihan mo ang presentation, ang kailangan mo lang gawin ay gumamit ng product at i-share ang savings program ng company. Hindi linya. Tingnan mo ang mga taong nakapagtapos ng kolehiyo. Di ba madami sa kanilang nagtatrabaho na hindi naman iyon ang pinag-aralan nila? Ibig sabihin kahit hindi linya, tatrabahuhin nila dahil doon sila kumikita. Kung titingnan mo ang business na ito sa ganung pananaw, lilinyahin mo to. Hindi lang para kumita, kundi para makapag-ipon ng malaki at mapaghandaan ang hinaharap. Okay, so kung sasabihin mo naman sa asawa mo, sa pamilya mo, it's good to consult sa asawa mo, sa mahal mo sa buhay. Pero bago ka kumonsulta, mas maganda kung makikita muna nila ang business. Kasi ang iba, discouragement agad. Hindi naman talaga nila alam ang business. Huwag mong hayaang patakbuhin nila ang buhay mo. Tingnan mo yung tatanungin mong tao o yung hihingan mo ng payo. Kung ang taong yun ay successful sa ginagawa niya o yung tipong wala ng problema sa pera, hindi na nangungutang, pwede mong pakinggan ang sasabihin nila. Pero kung ang taong hihingian mo naman ng payo ay hindi naman nagkakalayo sa trabaho mo, at may mga time na nagkakaroon siya ng problema sa pera, puro discouragement lang ang sinasabi sa iyo, walang mangyayari sa buhay mo. Ito ang isipin mo. Your future depends on you. May sarili kang desisyon. May sarili kang pag-iisip. Nasa kamay mo ang magiging future mo. I wanna be a billionaire so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights. Yeah, a different city every night. Oh,